Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Third Sunday of Easter, May 4. Let's have a short review of the two last Sundays. Remember, for Sunday of Easter, the Gospel was taken from John chapter 20, verses 1 to 9. Ano yung narrative? Mary Magdalene went to the tomb. She saw the stone removed from the tomb. Jesus was not there. She ran to Peter. So, when she was already with the apostles, Peter and John ran to the tomb. John ran faster than Peter but did not go in. Peter came late but went in. And then John also went in. Ano yung pinakamaganda yung gospel 2 Sundays ago? He saw and believed. Last Sunday, kaya po ang tawag dito sa second Sunday of Easter, it's called Divine Mercy Sunday. Okay? Kung yung isa ay, ito po ay continuation ng John 20, verses 1 to 9. Anong nangyari? Nung Sunday, Easter, umaga kay Mary Magdalene. Pagdating ng second Sunday, gabi na. That was the background. Kaya dito we will see the best gifts of Easter. There are 3 best gifts of Easter. Diba? Sarado ang pintuan. Jesus went in. That is the resurrected body. God, kaya mo nang i-penetrate pati semento. Ang ganda niyan. Ano ang unang salita? Shalom. Pakisabi nga sa katabi, Shalom. Peace be with you. Shalom Aleichem. That was the first best gift of Easter, of resurrected Jesus. Kapayapaan. At masarap ulit-ulitin. Ano ba yung kapayapaan ng muling nabuhay ng mananakop na mananakop? What is the definition of peace? For Jesus, it means to be filled with, to be immersed in, to be surrounded by. Ang sarap sa Pilipino napupuno, nilulubog, at pinapalibutan ng ano? Presence of resurrected Jesus. Kaya yun ang peace ni Jesus. Pag napuno tayo ng presensya ng muling nabuhay ni Jesus, may nega pa ba? Wala na. May galit pa ba? Wala na. Ang meron tayo, punong-puno tayo ng Jesus. Muling nabuhay na mananakop. May dagdag pa. No, siyempre, meron kasing nandyan. Yung isa doon, wala. Maya-maya, after 8 days, nandoon na si Tomas. Jesus uttered the same word. Pakisabi nga ulit sa katabi, Shalom! Peace be with you. At ngayon, may dagdag na para sa lahat. Then Jesus breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. Yun! Mayroon tayong peace. Pangalawang best gift of Jesus' resurrection. Another best gift of Jesus' resurrection is the Holy Spirit. And look, what was the result of receiving the peace of the resurrected Jesus and receiving the Holy Spirit? They became new creation. Naging bagong tao sila. From takot na takot, duwag na duwag, may pagdududa, no more fear, no more doubt. Kaya ito, ang magandang handog ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Peace and Holy Spirit. At yun, they became Easter people. Originally, it was Saint Augustine who said that we are Easter people and Alleluia is our song. So what does it mean? Yung Easter people pala, kaya tingnan mo nga yung katabi mo, Easter man na ba yan? Easter woman na ba yan? Siyempre, filled with the peace of the resurrected Jesus and filled with the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. At anong ibig sabihin yon? One with Jesus. Isa na tayo kay Jesus. And for Saint Augustine, Jesus won over death,
over sin. Nanalo si Jesus laban sa kasamaan, kasalanan. At kaya nga, ngayon, tayo, kaugnay kay Jesus, we became one with Him. We won with Jesus against sin, against death. And what happened? They become inspired in spirit. May spirit sila. They became enthusiastic. Buhay na buhay. And through them, yung 11, they spread the good news hanggang nakarating nga dito sa Pilipinas 500 years ago. More than 500 years na. With 500 to be exact, and 4 years. 1521, 2025 na ngayon. So ito ang kagandahan. The third best gift of Jesus, meron pa. Peace. Meron tayong pagkatapos, Holy Spirit. What is the third best gift? Mission. Uy, kasama pala yun. Anong ibig sabihin? Kaya nga, Jesus commanded them. At ito, sinabi ito kay Mark 16. Jesus appears to the 12 disciples. He commissions them to go into the whole world and proclaim the gospel of every creatures. Kaya nga, napakaganda. Ito ngayon ang hamon sa ating lahat. Kaya nga, itong third Sunday of Easter, ano naman ang gospel ngayon? John 21, 1-19. Pareho pa rin may 1-19, ano? Pero John 21 na. Anong ibig sabihin yan? Ito ang hamon sa ating lahat. We recommit our enthusiasm and how we are willing to preach the good news of Jesus. Sino ang ginawang sample? Si Pedro. Through the 3 questions. So Jesus, mahaba kasi ang nangyari. Sabi ni Peter, mangingisda, sama kami, walang nahuli. Meron nagsabi, ilaglag nyo ang net nyo. Daming nahuli, 153, no? Symbolizing the kinds of fish, mga ganon, malalaki. Anyway, eto na yung tanong. Jesus asked Peter 3 times, do you love me? And Peter showed his commitment. He committed again. And he said, yes, Lord, you know that I love you. Medyo nasaktan pa nung pangatlo. Pero ang maganda, talagang sumagot. We imagine our own self being asked by Jesus, do you love me? And we say, yes, Lord, I love you. Nakakatuwa po, that was Saturday, 6 na SSPS, Blue Sisters, celebrated their religious anniversaries. Ang main celebrant po, si Bishop Pabs Tagura, SBD. Doon naman Friday, may 2 Pink Sisters na 25 years. Ang celebrant naman, ang main celebrant, Archbishop Soc Villegas. Dito sa Blue Sisters, may nag-renew ng vows. May nag-celebrate. Ilang years sa religious life? 75 years as religious life. Nandiyan po sa picture, makita nyo, naka-wheelchair na. Kaya babanggitin ko lang itong 2. Sister Carmen Sita Gatmaitan, a Blue Sister. Wow! Yung isa naman, 60th anniversary. Si Sister Marie Grace Puson, another Blue Sister. The rest, 50 years, kasama yung pig, sa kayong 2 blue, 25. Palakpakan po natin. They said their yes. Kaya nga, tayo. Pakitanong nga, nag-yes na ba tayo ulit? Amen! Pero ito ngayon, we know that Peter was the first pope. Amen? Kaya successor siya. No? Dahil dito, lahat ng mga naging santo papa. Kaya, ang ganda rin. Mayroon pong picture ngayon. Dito, hindi nyo makikita. Tinanong din ni Jesus, si Pope Francis, Francis, do you love me? Very clear. Pope Francis said, Lord, you know that I love you.
Papasok na kasi sa heaven ito no? Ang ganda yung Q&A na yon, question and answer. Aba, the yes of Pope Francis. Kitang-kita. For 12 years as our Pope, naantig ang aking damdamin nung ipinakita. Alam nyo kung magkano lang ang naiwan ni Pope Francis? $500. Anong ibig sabihin yon? Ang sweldo niya, $34,000 a month. Hindi niya kinuha pang sarili. He gave his salaries for 12 years. Supposedly, as a pope, may palasyo siya. Tingnan niyo uli ang kanyang tinirhan. For 12 years, a very simple room. Kwarto para sa mga bisita. These are the yeses of Pope Francis for 12 years as successor of Peter. And look what happened. This Easter 2025 will be one of the memorable Easters in our history. 2025 Easter, Pope Francis was still waving his hands. Buhay na buhay. Pinilit niyang pumunta sa St. Peter's Square, giving his smile, even though he was already suffering. But the following day, Easter Monday, at 4 o'clock in the afternoon here sa atin, we had our formators meeting. Sabi ko, uy, patay na si Pope Francis. Sabi ng iba, fake news yan. Sino nga naman ang maniniwala? But it was true. Pero may nangyari. Saturday before second Sunday of Easter. And what is the second Sunday of Easter? Divine Mercy. Yan kasi ang tema ng kanyang papacy, mercy and humility. And look at the influence of Pope Francis. Divine Mercy Sunday. Siya rin ang nag-proclaim this year, Jubilee year. Siya rin ang unang nagpagawa ng synodality. Ang daming ginawa ni Pope Francis, his yeses to Jesus. And now we pray for the cardinals. The conclave, May 4 ngayon, 3 araw na lang, umpisa na ang eleksyon ng Santo Papa. Kaya sila with clave, key. Walang cellphone, walang lahat. Doon sila sa Sistine Chapel. So we continue praying for the 135 cardinal electors. Ito po, makikita nyo rin yung statistics. Alam nyo ba ang pumili sa mga bagong kardinal? Sa 135 po, Pope Francis appointed 108 of them, and that is 80%. No? Yan po ang mayroon tayong mga kardinal. At tingnan naman natin, because of Pope Francis, when he was elected way back in 2013, ang mga Europeans, silang majority, 52% ang mga cardinals noon. Ngayon, ang pipili lang kanyang kapalit, down to 39%. Ang Asia, mga cardinals, noon, 2013, 9%. Almost doubled this year. Sa mga pipili, naging 17%. Kasama nga po dyan, ang ating kabunyian, His Eminence, Cardinal Chito Tagle, His Eminence, Cardinal Jose Advincula, His Eminence, Cardinal Pablo David, Cardinal David. So, ang North America, bumaba ng 2. Ang Africa, tumaas ng 3%. South America, from 11 to 13. Ang Oceania, Pacific, from 1% to 3%, tumaas ng 2%. At sabi nga nila, ang sabi ng CBCP, tayo pang mga Pilipino, hindi natin mapigilan ang ating sarili. Abay, siyempre, mahal natin ang ating mga kardinal. No? At yung mga ganyan. At sabi nga ng CBCP, tama na, magdasal na tayo, hintayin na lang natin. Amen! Kaya pakinggan po natin ang sinasabi ng ating mga obispo. Ay di magdasal tayo, siyempre, meron kang gusto.
Mapipigilan mo ba na gusto mo si His Eminence Cardinal Tagle? Siyempre, pero magdasal. Amen! At kaya po ngayon we say, paalam, Lolo Kiko. And this year, kaya nga, isa sa pinaka-memorable Easter, we lost a Pope who truly served Jesus. This Jubilee year, tamang-tama, Pilgrims of Hope. At ito ang kabuuan ng tema ng Jubilee Year 2025, kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya, binubuklod ng pag-ibig patungo sa kaharian ng langit, na kung saan nandoon na ngayon si Pope Francis kasama ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, lahat ng mga anghel at mga santo. Truly, we are the Easter people and Alleluia is our song. Feel mo! Gets mo! Gawin mo! Tayo po'y tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya.